morning mga master, ako si Nils and welcome to the first episode ng Manila to Bicol bike journey namin. Pandemic, pinapanood ko lang to sa vlog ni Master Ian Howe at ng Team Apple and hindi ko rin akalain na ako naman yung magdo-document ng journey ko dito. Kaya tara, samahan nyo kami. January pa lang nag-post na yung admin namin sa Team Kabatak ng Yaya Ride. Manila to Bicol, side trip na Mayon 360. 6 na araw yung balak na biyahe. Naka-schedule siya ng Holy Week. Bali Tuesday pa lang nag-ride out na kami para makaiwas sa traffic. By the way, kung gusto nyo sumama sa mga future rides namin, pwede kayo mag-join sa Facebook group ng Team Kabatak. Doon kami usually nagpo-post ng mga Yaya rides. Okay, ride out na kami. Kasama ko pala si Ate Christy at ito yung mga kargada namin. Tila hindi na kami uuwi ng bahay. Yung setup ko, sobrang dami rin. Si JM lang yung wala masyadong dala. Yan kasi pinakamamaw sa amin. Pangalawang Bicol niya na to. And siya rin yung trangko namin. Time check 5:43. Ride out na kami sa Montalban. On the way to Bicol, let's go. Kikitain namin mga kasama namin sa KM0. Nakipagpatintero muna kami sa traffic ng Marikina and Cubao. 7:41, dito na kami sa Santa Mesa, SM Santa Mesa. Luneta! Bahay ni Rizal. Bahay ba? Hindi ah. Laguna yun. Ang kulit yan, may nagsasabi, ingat, layo pa ng babaykin nyo. Maraming salamat nga pala sa lahat ng bumati sa amin sa daan. Nakita yung placard namin sa likod ng Manila to Bicol. Kitang-kita sa likod eh. After 2 hours. Sobrang traffic. Nakaka 31 kilometers na kami. At time check 8:09 ng gabi. Dito na sa may Calao. Ay, kaya ba? Kaya, ay, tawid na tayo, tara. Tawid na. Para mas gawing symbolic yung epic ride, from Montalban, nagpunta pa talaga kami sa KM0. Para sa mga hindi nakakaalam, KM0 is the official starting point of all national roads sa Pilipinas. Papunta pa lang KM0, nalaspag na. Traffic no? Traffic. Nice meeting you, Master. Ate, nakatulog ka na. Kaya kahit malayo kami sa actual route, dito pa rin kami nagsimula. Minsan lang naman tong multi-day ride na to eh. Kaya gawin natin solid yung simula. Hey! Ito naman si Marvin, pang 3 beses niya nagagawin tong Manila to Bicol. Yung pangalawa niya, sinolo niya lang mag-isa. Literal na mamaw. Full pack. Ako din eh. Okay. Mandatory picture muna dito. KM0. After mag-picture, nag-huddle na rin kami para sa onting briefing and prayers na rin syempre. Time check 8:38. Si Master, anong pangalan niya, Master? Valeros Eliasar. Dito namin unang na-meet yung iba naming kasama. Iba-ibang lugar din sila galing. At ang nakakatuwa, sila pala yung mga nakakita ng post namin sa Facebook. Mga bagong tropa. Halos lahat kami iba-ibang lugar galing. May taga Taytay, Caloocan, Pasay, Manila, Taguig. At syempre kami mga taga Montalban at San Mateo. Mga setup namin oh. Okay. Ito sa akin. Hey Marvin, dami. Magkakatanduanes kasi siya eh.
Total of 12 bikers kami na babiyahe pa Bicol. And yung dalawa, aantayin na lang daw kami sa may Alabang. AA, Manila to Bicol, Epic Rides, Epic third Ride. attempt mga idol. Third attempt? Sa Kalam. Si Kuya Leo. Kuya Leo. Ito naman si Kuya Leo. 55 years old pero sobrang mamaw pa rin. First Di ba, time. mamaw? Third attempt pero kaya Ako rin eh. Yung sila master dun. Time check. 8:45. Ride out na kami. Nakaka 32 kilometers na kami. Sobrang traffic sa Montalban. Ayan. Let's go. Dito kami sa Alabang. Sa may 7-Eleven Alabang namin kinita yung dalawa naming kasama. Si Sir Joseph. Siya lang din yung nag-iisang senior na kasama namin. 64 years old. Isa ring mamaw na mahilig sa mga long rides. Ito naman si Albert, hari ng Timberland. Araw-araw yan umaahon dun. Okay. First stop over, Alabang. 55 kilometers. 55 no? 55 lang. 56. Ganda. Oo nga ano? Dito na rin kami nag-dinner. Nagbaon kami ng pagkain para mas makatipid sa first day. Nagkakaabutan na po. Hindi nagkakabawasan, mabigat kasi ang bag. Ah, Hindi nila ako mabigat kahit wala akong dala eh. sana all. Sana all walang dala. Yan lang. Time check. 11:13. Ride out na kami sa may Alabang. Bali ang ruta pala namin ay yung normal route lang, via Laguna o mas kilalang Pan Philippine Highway. Babaybayin lang namin yung bayan ng Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur hanggang makarating kami ng Albay. Total distance ng ride na to roughly 500 to 600 kilometers. Marami kaming balak puntahan pagdating ng Bicol. Maraming mga side trips. Katulad nga na sinabi ko kanina, minsan lang tong ride na to kaya sulitin na. Master oh. Master. Hey Joseph. Pakalamba na kami. Ito naman si Ate Emily, isa sa mga mamaw namin lady bikers. Asawa siya ni Kuya Leo. Diyan ka pala? Sana all. Kalamba na po kami. 12:40. Nakaka 82 kilometers. Pacing same pa rin. 25. Yung pacing pala namin sa Patag, maintain lang ng 25 to 30. 12:42. SM City Calamba. Kumana na kami. Huwag kayong kakanan dyan. Pa-S-Lex yan. Habang banayad na ito ha. 3%. Okay. Coffee break muna kami. Time check 1 o'clock. Sa may Calamba, Laguna. Yan. 119 pa. 119 pa? 114. Tamang ano muna kami. Tamang kape-kape. Ang haba ng ahon dito sa may ano, isa may packet ng Calamba. 119, ride out na kami. Let's go. 86 kilometers. Next stop siguro Turbina. Bahala na. Let's go. Kitang kita
walang daya, ahon. Grabe naman yung mga ahon dito sa ano. Pa Santo Tomas to eh. 7% no na mahaba. Batangas, kaso walang ilaw. Batangas na kami. Nakaka 91 kilometers. Kaliwa natin. Welcome 143 Santo Tomas, Batangas. 94 kilometers in. Wait muna natin, malayo sila. Siyempre, mahaba-haba tong ride na to. Kaya from time to time, kailangan namin mag-regroup. Lalo na pag may intersection. Kasi kung hindi, alam mo na, may mga rider na biglang lumilipat ng universe. Yung isa nawawala sa likod. Yung isa naman nauuna, parang may delivery. Tapos meron din naman biglang hihinto kasi nagugutom. Importante talaga yung antayan bawat intersection. 158, ride out. Let's go. Yun o. Master. Kuya, layo lang sa Kalam, 10 kilo yung dala. Larga! Nakikita ko na po 407. Nakikita ko na yung arko ng Quezon Province. 126 kilometers. Let's go. Nice one. Panibagong arko, unlock. Nice one. Diretso. Napakaangas. Yan o. Nice one. Nagpicture lang kami sa may arko ng Quezon. Tapos umalis na rin kaagad. Sobrang daming dumadaan na truck, nakakatakot din. Time check 4:24. Ride out na kami sa arko ng Quezon. Hindi na ako nakapag-video after ng clip na to. Pero bago mag alas 5, naghanap na rin kami ng pwedeng kainan para mag-breakfast. Doon na rin kami nagpahinga ng matagal at nagpa-umaga. Umaga na. 5:38. Dito pa rin kami sa Chaong, Quezon. Nagpapahinga. Eksakto 6 o'clock. Rolling na rin kami. At nakapagpahinga na at nakakain na. Next stopover siguro namin doon sa may Atimona na sa Sigsag. Nakaka 132 kilometers na kami. So 59 kilometers pa daw. Ganda ng sigat ng araw. Dito na kami sa Candelaria, Quezon. Si Kuya, tigarangan kami. Yan o.
Welcome to Candelaria! Pagdating mo sa Candelaria, Quezon, dito na mag-uumpisa yung mga banayad ng ahon. Mga 2% gradient lang. Pero kapag tuloy-tuloy at mahaba, ramdam na rin sa binte. Lalo na kapag naka-touring setup ka. In our case, pang 5 araw yung dala namin. Paano pa kaya yung mga babae namin kasama na mas maraming dala sa amin? Yan o. Tapos yung headwind pa, ano? Sariaya. Tuloy-tuloy na banayad na ahon to hanggang Sariaya, Quezon. Siyempre, hindi naman namin niraratrat. Nag-i-stop over din kami at nag-aantayan. Dito na kami sa Sariaya, guys. 7:02. At nakaka 153 kilometers na kami. Dito kami sa Sariaya, Quezon. Ayan. Sariaya para masaya. 7:28. Nakaka 154 kilometers na kami. Nakakaumay 154. Nakakaumay yung ahon. Nagpahinga muna kami sa Sariaya, Quezon. Kahit banayad lang yung mga ahon dito, grabe rin talaga pag marami kang dala. Ramdam na ramdam sa legs yung bigat bawat padyak para may buhat kang bahay. Kaya ayun, kumain muna ulit kami. Tapos nag-power nap saglit. Alam mo yun, recharge lang kasi mahaba pa yung biyahe. Sa mga ganitong long rides, di talaga kami nagtitipid pagdating sa pagkain. Kailangan yung mga halo-halo break, coffee break, simpleng bagay pero ang laking tulong mentally. Parang reset button ba? Kahit pagod ka na, basta may malamig na halo-halo o mainit na kape, goods na ulit. Ito yung mga maliliit na moments na bumubuo sa buong experience. Hindi lang puro padyak, may sarap din sa gitna ng pagod. Time check, 8:30. Ride out na kami. Nakaka 154 kilometers na kami. Si Jeff, pa 200 na yan. Ang layo na inikot niyan eh. Ha? 199? 190. After namin magpahinga, tinuloy na ulit namin yung banayad na ahon dito sa Sariaya, Quezon. Papunta na kami ng Lucena. Diretso lang yung daan, wala masyadong liko hanggang sa intersection ng Tayabas. Lucena, Bicol, kanan. Tayabas, diretso lang. Ayun na pala yung Red Horse, yo. Since papunta kami ng Bicol, kumanan kami pa Lucena. Nice one! Medyo mahaba-haba rin yung lusong dito kaya kahit papano nakakapagpahinga kami ng legs. Dito lang Ben. Yan o. Rotary Club of Lucena. 8:45. Nagpicture na kami tapos umalis na rin. Kaliwa daw Bicol, tapos kanan Lucena proper. Let's go. Masarap. Nakakabawi ng ng lakas. Kanina pa kami umaahon eh. Sarap naman sa Lucena. Puro palusong. Kasi may ahon doon Maikli lang naman siguro yan. Matsatsaga. Aba, okay Lulusong tapos aahon Aba, okay. Pero hindi pa rin maiwasan yung mga bubulagang ahon. Yung tipo akala mo tapos na pero meron pa pala.
Kargahan nyo na. Ayun, oh. Nagkakargahan na po. Nagkakargahan na po. Nagkakargahan na. Nagkakargahan na. Solid. Kaya kayo dyan. Dito lang ako sa dulo. Ayun to. Oh. Banayad lang. Mga 5%. Parang Bataan Pills. Yung aahon ka tapos lulusong. Sa sobrang daming ahon at lusong, may sumemplang sa amin.